Magandang araw Sir Bob at sa lahat. Tawagin na lang akong Jenna na atira sa Bamban, Tarlac. Kailan lang po ako nahilig sa pakikinig ng mga ganitong kwento nung napainggan ko ang channel nyo. Naalala kong hilig tong painggan ng katrabaho ko, kaya naman nainggan nyo na rin akong makinig, pati na rin ang pag-share ng kwentong natunghayan ko. Naibalita ang insidente na ito noon sa radyo, matagal na panahon na. Bata pa lang ako. May isang pamilya na kapitbahay namin. Nakatira kami sa isang compound pero dikit-dikit ang bahay. Nagungupahan lang talaga yung pamilya na yon dahil lahat ng nakatira sa compound ay magkakamag-anak. Umalis kasi yung tito ko na nakatira dati doon. Kaya para mapagkakitaan ay pinaupahan niya. Maayos naman ang pamilyang yon. Masaya kong titingnan. May dalawa silang anak. Yung panganay na anak ay tawagin nating Hera. Nasa 10 taong gulang pa yon. Tapos yung kapatid niyang si Melody, nasa edad 5. Mababait na bata ang mga yon. Naging kaibigan ko pa nga nun si Hera. Dahil bakasyon, palagi kaming magkasama. Hindi naman sila mayaman. Sakto lang din yung pamumuhay dahil yung tatay lang yung nagtatrabaho. Minsan, kapag naghihirap sila sa buhay, tumutulong naman ang pamilya namin. Nagbibigay kami ng sobrang paulam sa kanila. Nagpapautang din si nanay ng bigas kapag wala silang masaing. Sa totoo lang, wala namang problema sa amin yon dahil nga yung pamilya namin ay masasabing may kaya. May ate akong nasa abroad tapos yung mga kuya ko noon ay nagtatrabaho na rin. Isang araw, naputulan sila ng kuryente. Nakikabit sila sa amin noon kasi wala raw silang maipambayad. Ilaw at electric fan lang naman yung gamit nila kaya hindi na rin tumanggi si nanay. Si Ate Isabel, nanay ni Hera, siya na rin minsan ang naglalaba sa amin kasi yung labandera na kinuha ni nanay minsan ay wala at may ibang labada. Natutuwa naman ako noon kapag naglalaba siya kasi andoon sa bahay yung dalawa niyang anak. Meaning, may makakalaro ako. Bunso kasi akong anak, tapos malalaki na yung mga kapatid ko. Yung iba ko namang mga pinsan, hindi nakikipaglaro sa akin, at sila lang talaga yung kapitbahay na magkadikit lang ang pinto. Minsan isang gabi, nagising ako dahil sa ingay sa labas. Pagbangon ko, wala akong katabi. Wala si nanay, kaya lumabas ako. Naabutan ko sila doon sa sala. Kausap nila si Ate Isabel. Umiiyak siya, pati na rin yung mga anak niya. Hindi ko alam kung anong nangyari. Kasi hinila na ako noon ni Kuya para pabalikin sa kwarto. Huwag ko raw ugaliin na makialam sa ibang tao. Kinabukasan, naglalaba ulit si Ate Isabel sa bahay. Napansin ko na may mga pasasya sa muka. Nagtanong ako. Kaso pinagalitan ako ni nanay. Nung una, binaliwala ko na lang dahil nga baka pagalitan ulit ako. Habang naglalaro kami ni Hera, minasabi siya sa akin. Para daw halimaw ang papa nila. Ako naman, dahil bata pa nun, nagtaka ako. Nagtanong ako kung bakit. Ang sabi niya, binubugbog nga raw yung mama nila. Tinanong ko kung matagal na bang ginagawa yon. Ang sabi niya, oo raw. Pero ilang taon na huminto sa pambubugbog ang papa nila simula nang lumipat sila ng bahay. Pero naulit na lang daw yon. Nagtaka ako noon dahil ang alam ko ay masama talaga ang lalaking nambubugbog ng asawa. Lumaki kasi ako sa pamilya na hindi sinisigawan ni tatay ang nanay ko. Ang sabi ko pa sa kanya na magsumbong na lang siya sa pulis. Ang sabi nito, natatakot siya na baka patayin sila. Lumipas sa mga araw, parang ganoon lang paulit-ulit ang nangyayari. Minsan, hindi sila lumalabas ng bahay dahil may mga pasa sila. Isang beses pa noon, narinig ko si Kuya na kinausap si nanay. Natawagan daw si Tito para paalisin na sina Ate Isabel sa bahay na inuupahan nila dahil natatakot na rin sila sa maaaring mangyari. Nag-a-addict daw kasi yung lalaki. At kapag may tama ito ng droga ay nananakit.
Kung nagagawa niya raw bugbugin yung pamilya niya, paano pa ang ibang tao? Tapos magkatapat lang ng bahay. Madalas pang bukas ang pinto. Nag-aalala si kuya sa safety ng pamilya namin. Kinagabihan, habang nanonood kami ng TV, pinapasok ako ni nanay sa loob ng kwarto dahil may nagsisigawan sa loob ng bahay ni na Ate Isabel. Nang marinig ko ang malakas na sigaw ng mga kaibigan ko, naiyak ako. Ang sabi ko, baka sinasaktan na sila ng papa nila. Natulungan nila si Hana. Hindi ko alam kung pinakinggan nila ako kasi hinila ako ni ate papasok ng kwarto niya. Iyak ako ng iyak nun. Tanda ko pa rin hanggang ngayon kung paano sila humiyaw sa sakit nung gabing yon. Nagkakagulo na sa labas, pero wala naman akong magawa dahil bata pa ako. Tapos andoon ang mga ate ko sa kwarto. Pati sila umiiyak na, kaya hindi ko na alam ang gagawin. Siguro, inabot din ng madaling araw bago natapos ang lahat. Pero hindi pa kami pinapalabas. Pumasok si kuya sa kwarto, tapos nagtanong ako kung anong nangyari. Isang masamang balita raw. Yung kapitbahay raw namin, lahat sila ay naabutang patay na sa loob ng bahay. Nanlamig at kinilabutan talaga ako, lalo na nang maalala ko yung mga kaibigan ko at yung mukha ni Ate Isabel. Ang sabi ni kuya, pinagtataga raw ng lalaki ang asawa niya. Tapos sumunod nun, kinilitan niya sa liig ang dalawang bata. Nang buksan daw nila ang pinto ng bahay, tumakbo pa raw si Hana. Kaso maraming dugo na naglalabasan sa liig niya. Si Ate Isabel daw, halos malasog ang katawan sa dami ng saksak. Yung bunso naman nila, nasa kama lang, puno ng dugo ang katawan. Patapos raw patayin ng lalaki ang asawa at mga anak niya, ginilitan niya ang sariling liig hanggang sa mamatay siya. Hindi kami pinalabas nun hanggang sa malinis ang mga katawan nila. Nung wala na ang mga bangkay sa kabilang bahay, kita ko pa rin yung mga dugo na nagkalat sa labas. Doon kung saan daw tumakbo si Hana. Awang-awa ako sa sinapit nila dahil hindi nila deserve na ganun lang mamatay. Kwento naman ni Mama, pinayuhan na niya noon si Ate Isabel na magsumbong sa pulis. Tapos ang balak niya sana ay kinabukasan. Kaso ay naunahan na siyang patayin. Naapanlulumo dahil kapitbahay lang mismo namin eh. As in tabing bahay. Masyado na raw nalulong sa droga yung asawa ni Ate Isabel, kaya naluto ang utak. Nagkaroon na rin ng pagpaparamdam sa bahay na yon. Hindi na rin nila pinaupahan pa dahil baka magdala ng sumpa. Pinabindisyonan naman nila ang buong bahay, pati na ang buong compound. Kaso, may mga pagkakataon na may pagpaparamdam pa rin. Ngayon ay giniba na ang bahay na yon dahil sa dark history ng dating mga naatira. Yung ibang bahay sa compound ay naroon pa rin dahil lupain pa rin naman ng pamilya namin yon at mga kamag-anak. Pero paminsan-minsan, parang may nakikita at nararamdaman kaming kakaiba pa rin, lalo na ako kapag dumadalaw ako doon. Maraming taon na ang lumipas, pero sadyang mahirap talagang kalimutan ang ganoong klaseng trahedya sa bubong ng isang pamilyang pinaslang ng kanilang padre de pamilya. Hanggang dito na lang, Sir Bob, ang kwento. Actually, nilalamig at kinikilabutan pa nga ako habang tinatype ko ang kwentong to. Para kasing kahapon lang nangyari. Mapagpalang araw sa lahat, lalo sa inyo, Sir Bob. Ako po si Roxy, Tubong Negros, pero OFW ngayon dito sa Taiwan. Masaya po akong mabahagi ang kwento ko sa inyong channel dahil palagi naming pinapainggan ang mga kwento nyong nakakatakot talaga. Nakakawala rin kasi ng lungkot, lalo sa tulad kong OFW. Ang kwentong nais kong ibahagi ang palaging kinukwento sa amin ng aming lolo nung mga bata pa kami.
Nakatira po noon ang pamilya ni na Lolo sa isang malayong probinsya sa Negros Oriental. Kubo lang ang bahay noon, tapos hindi naman ganun kadikit-dikit ang bahay. May bakuran, tapos maraming tanim na gulay. Nasa 20 pa raw noon si Lolo. 5 silang magkakapatid at siya ang panganay. Ang pangunahing kabuhayan ng pamilya nila ay ang pagbebenta ng mga gulay, tapos siya naman ang kasama ng tatay niya sa pagsasaka. Meron silang isang kapitbahay na tawagin nating Lola Belen. Matanda na raw yung kapitbahay nila. Siguro ay nasa 95 na. Pero kahit paano ay may lakas pa rin daw makatayo. Kaso uugod-ugod na talaga. Noon daw, ang natatandaan niya, palaging may nagpupuntang tao sa bahay ng matanda na yon. Hindi nga lang niya alam kung bakit. Minsan, dinadayo pa siya ng mga tao na nakatira sa syudad. Minsan kasing narinig ni Lolo ang usapan ng 2 dayo na ang tagal pa ng kanilang biyahe. Nung tinanong naman ni Lolo ang mga magulang niya kung anong meron sa kapitbahay nila, pinagalitan lang siya. Pinagbabawalan daw sila na magpunta sa bahay ni Lola Belen. Pero hindi naman nila ipinaliwanag sa kanila kung bakit nga ba. Habang tumatagal, mas lalo daw na curious si Lolo sa katauhan ng matandang kapitbahay. Minsan, habang nakikipag-usap si Lolo sa kapitbahay nila, nag-alok daw ito sa kanya ng pagkain at inumin. Ang kabilin-bilinan daw kina Lolo ay huwag siyang kukuha ng kahit anong pagkain galing sa kapitbahay nilang yon. Kahit pa raw mamatay siya sa gutom, basta huwag niyang tanggapin. Tumanggi si Lolo na kumain, pero pinilit siya ni Lola Belen. Dahil sa hiyano ni Lolo, ay nagtangka siyang kumagat kahit kaunti. Kaso nakita siya ng tatay niya. Bago pa niya maisubo ang pagkain na yon, tatabig na ito sa kamay niya. Galit na galit daw noon ang tatay niya. Binugbog pa nga siya pag uwi ng bahay. Yun talagang klase ng gulpe na hindi na siya uulit na gawin yung dahilan ng galit ng tatay niya. Pinaghahampas siya ng kahoy hanggang sa mapudpud yun. Pinaluhod din siya sa asin at ilang beses pinabanggit na hindi na niya uulitin ang ginawa niyang paglabag sa utos ng tatay niya. Isipin mo na lang, 20 anyos na si Lolo nun. Medyo matanda na nga, pero pinaparusahan pa rin siya ng magulang niya. Grabe daw talaga yung nangyari sa kanya. At simula nun, hindi na siya ulit lumapit sa kapitbahay nilang yon. Ang sabi ni Lolo na mukha pa namang mabait sana yung matanda. Ang problema lang, hindi niya ito pwedeng makilala ng lubusan. Alam niya kasi na kapag nilapitan niya ito, mas malalang gulpi ang aabutin niya. Pinagbantaan pa naman siya ng tatay niya na lulumpuhin siya o di kaya ay ililibing ng buhay kesa maipasa sa kanya ang anumang sumpa na galing sa matandang kapitbahay na yon. Sa paglipas ng panahon, pilit na iniiwasan ni Lolo ang kapitbahay nila. Hanggang sa isang araw, namatay na ang tatay ni Lolo. Nakiramay ang matandang kapitbahay na mas tumanda pa, pero nakakapaglakad pa rin. Doon na parang may nagtulak kay Lolo na kausapin ulit ito. Tutal naman ay wala nang susuway sa kanya. Sa pagkakataong kasing yon ay hindi na siya papagalitan. Pero mag-iingat pa rin siya sa maaaring mangyari. Inalakuan na ulit siya ng matandang babae ng pagkain, pero tumanggi na talaga si Lolo. Hanggang sa lumipas ang mga araw, napapadalas ang pag-uusap nilang dalawa. Dahil mabait naman din talaga si Lolo, ayaw niyang ipagtabuyan ang matandang kapitbahay. Umabot na raw sa 102 years old ang matanda, pero ganoon pa rin. Nakakatayo at malakas pa. Minsan, nagtanong si Lolo kung ano bang sikreto ng kapitbahay nila para sa mahabang buhay niya. Kung tungkol ba ito sa mga klase ng pagkain niya o baka may gamot na iniinom. Ang sagot lang sa kanya ay dahil sa isang kapangyarihan na nagbibigay ng mahabang buhay sa isang tao. Natawa pa nga raw si Lolo noon dahil iniisip niya na baka nagbibiro lang yung matanda o kaya
nagiging isip bata. Pero sinabi sa kanya na pwede naman daw mapunta sa kanya ang kapangyarihan na yon. Hindi kumibo si Lolo dahil hindi naman siya naniniwala sa mga kapangyarihan. Sa paglipas ng mga araw, may bumalik na tao sa bahay ng matandang kapitbahay nila. May dala yung prutas at mga pagkain. Nang paalis na ang babae, nagtanong si Lolo kung kamag-anak ba siya ng matanda dahil wala na nga itong kasama sa bahay. Walang nag-aasikasong anak o kakilala man lang. Wala rin kasi sa mga kapitbahay nila ang nagboboluntaryo na alagaan siya. Ikinabigla ni Lolo ang sinabi sa kanya ng matanda. Isa raw siya sa dating lumapit kay Lola Belen para magpakulam. Kaya raw niya binalikan ang matanda dahil namatay na yung pinakulam niya. Asawa raw niya ito at yung kabit nun ang ginantihan ni Lola Belen. Malakas daw talagang mangkukulam yon. Doon lang napagtanto ni Lolo ang mga babala sa kanya ng kanyang ama. Hindi siya naniwala nung una dahil wala namang mangkukulam para sa kanya. Nang maapag-usap sila ni Lola Belen, tinanong niya ito kung tunay bang mangkukulam siya. Hindi na itinanggi pa ng matanda ang katotohanan. Sinabi sa kanya na matagal na niya itong ginagawa. Nagtanong pa nga si Lolo kung saan niya iyon nakuha o kung paano niya iyon natutunan. Sinabi sa kanya ni Lola Belen na pamana sa kanya yon. Nung kabataan niya, may matandang babae na nagpasa sa kanya ng itim na bato. Yun daw ang ginamit niya bukod sa pag-aaral ng itim na mahika para mangulam. Naging interesado si Lolo sa kwento kaya nagtagal pa ang usapan nila. Sinabi sa kanya na kung gusto rin daw niya ang kapangyarihang yon, sa kanya ito ipapasa. Dahil sabi ni Lola Belen na noon pa lang daw, alam niyang si Lolo na ang napipisil niyang magmamana ng itim na bato. Tumanggi muna si Lolo noong una dahil takot siya. Galing sa relihiyosong pamilya sina Lolo, kaya ayaw niyang madungisan ng kadiliman ang pagkatao niya. Ngunit habang tumatagal, para bang siya mismo ang kusang tinatawag ng kapangyarihan na yon. Nagkasakit daw ng malala si Lola Belen. Hindi na siya maatayo sa higaan. Halatang hirap na siya, ngunit hindi pa rin siya namamatay. Nakiusap siya kay Lolo. Ilang beses niya itong sinabihan na kunin na ang itim na bato para maapagpahinga na siya ng tuluyan. Kapag daw hindi kinuha ni Lolo ang bato, mananatili lang siyang buhay kahit nakaratay sa higaan. Kailangan maipasa ang kapangyarihan dahil pahihirapan lang siya nito. Wala na siyang ibang tao na nakikita pa. Ngunit hindi pa rin yung tinanggap ni Lolo. Umiwas na rin siya sa kapitbahay nila. Hindi na siya nagpupunta at kahit napakiusapan siyang makausap ay ayaw niya talaga. Hindi alam ni Lolo kung bakit biglang nagbago ang isip niya. Siguro daw dahil nakikita niya kung paano naghihirap si Lola Belen noon at nagmamakaawa na talaga sa kanya. Pumayag si Lolo na makuha ang itim na bato at ipinangako na lang sa sarili na hindi niya ito gagamitin sa masama. Nang gabing maisalin sa kanya ang bato, yun na rin ang gabing namatay si Lola Belen. Dahil si Lolo na ang may hawak ng itim na bato, pinag-aralan niya ang mga bagay na maaari pa nitong magawa maliban sa pangungulam. Nalaman ni Lolo na pwede naman pala siyang maggamot. Mali lang talaga ang naging paggamit noon ng kapitbahay nila dahil mas pinili niya itong gamitin sa kasamaan. Dahil nga si Lolo na ang may-ari nito, bagong kakayahan naman na ang maibibigay sa kanya. Inaral ni Lolo na maging albularyo. Lumipat siya noon ng probinsya para makakilala ng mga manggagamot na magtuturo sa kanya. Sa paglipas ng panahon, bitbit ni Lolo ang kapangyarihan na yon. Naging sikat din siyang albularyo noon. Dinadayo talaga siya ng mga tao. Ngunit sa huli, mas pinili niyang talikuran na lang ang lahat at mamuhay ng normal. Nagkaroon siya ng asawa at bumuo ng pamilya. Paminsan-minsan, ginagamit niya ang kakayahan niya, lalo na kapag may nausog sa amin. Madalas kasi akong lapitin ng bati, kaya kahit saan kami magpunta,
palagi akong inaalalayan ni Lolo. Dati rin kasi, nung baby pa raw ako, nausog ako ng kapitbahay namin. Bagong lipat lang daw sila mama nun, tapos baby pa nga ako. Nararamdaman din daw kasi ni Lolo kung ang isang tao ay malakas ang usog o hindi kaya ay mangkukulam. Ang kapitbahay daw namin na yon ay mangkukulam. Nang malaman niya na may hawak si Lolo na itim na bato, yung kapitbahay namin na yon ang mismong umalis. Nasa 105 years old nang mamatay si Lolo. Hindi ko lang sigurado kung kanino niya naipasa yung bato. Pero pakiramdam ko ay sa panganay kong kapatid. Dahil ngayon, parang siya naman itong may kakayahan. Ito lang po ang kwento ni Lolo. Maraming salamat sir sa oras at sana ay ma-feature nyo sa inyong channel. Hello Sir Bob at sa lahat ng mga nakikinig sa inyong channel. Ako po si Patricia, Pat for short. Sa ngayon ay nasa Antipolo ako nakatira. Pero ang kwentong ibabahagi ko ay nangyari sa Ligarda, Baguio. May dati akong katrabaho na mas bata sa akin ng 5 taon. Nung magkasama kasi kami sa trabaho ay parang anak-anakan ko siya, kaya nanay na rin ang tawag niya sa akin. Natanggal siya sa trabaho habang ako naman nag-resign. Sa Baguio nakatira ang family niya. Tawagin natin siyang Shane. Ilang beses na niya akong inaya noon na magpunta sa Baguio at doon ako sa kanila manirahan kahit na saglit. Parang libre na rin. Nag-iisa lang kasi siyang anak, tapos yung bahay nila may bakante pang kwarto. Ako naman, nag-isip pang maigi kung gusto ko ba. Wala naman ding masama kasi parang naging bakasyon ko na rin yon matapos kong umalis sa toxic na trabaho. Bago ako napapayag, sinigurado ko muna na kakayanin ng pera ko ang gala na gusto ko. Nung mag-decide na ako, bigla akong nakatanggap ng offer sa dati kong boss. May branch daw sa Baguio at naghahanap sila ng pwedeng maging manager doon. Naisip niya raw na ako ang kunin kung sakali mang gusto kong magstay sa Baguio. Para nakita ko rin yun na magandang oportunidad. So kung magbabakasyon muna ako kahit 3 araw, pwede na akong dumiretso ng pasok doon sa trabaho na na-offer sa akin. Nagpunta ako sa bahay ng pamilya ni Shane. Maganda naman, kaso aaminin ko na medyo creepy. Ganun naman daw talaga ang halos lahat ng bahay sa Baguio. Kaya nga raw doon ang maraming kwentong katatakutan. Doon sa kwarto na sinasabi niyang tutuluyan ko pansamantala, sira ang bintana, pero may harang naman. Nakikita ko mula sa bintana ang isang lumang bahay. Hindi ko sigurado kung may nakatira ba doon, pero mukhang may tao naman. Nakumpirma ko lang na may nakatira nga noong isang hapon, habang nasa kwarto ako at nag-aayos. Dahil nga pupunta raw kami ng Burnham Park. May nakita akong babae na nakatanaw sa bintana. Kumaway pa ako sa kanya at ngumiti. Hindi naman kasi ako isang masungit na tao, kaya kahit sino nga binabati ko. Kumaway rin siya pabalik sa akin, pero hindi ngumiti. Kung susumahin, siguro nasa edad 30 siya. Magandang babae. Mahaba ang buhok at mukhang maamo naman. Yun ang unang beses kong nakita siya. Pangalawang beses ay iyong nagising ako ng alanganing oras. Siguro 3 to 4 AM yon. Pangalawang araw ko na doon sa bahay ng anak-anakan ko. Hindi kasi kami gumala nun dahil biglang lakas ng ulan. Alam nyo naman sa Baguio, madalas ay umuulan lalo tuwing hapon. Nagtaka ako noon kung bakit umuulan na nga, nakatayo pa rin siya sa may bintana. Nakatanaw siya sa malayo at para bang may hinihintay. Inisip ko na lang na baka may kamag-anak siyang hinihintay na umuwi. Pero pwede naman sana na sa loob na lang siya ng bahay. Nakapatay na rin kasi ang ilaw noon.
Natatanong ko lang siya dahil sa ilaw galing sa labas. Hindi ko na siya pinansin at hinayaan na lang. Nung pabalik na ako galing sa CR, umupo muna ako sa may kama. Tapos, tinanaw siya ulit. Hindi man lang siya nagbago ng posisyon. Nakatanaw pa rin siya sa kalsada. Dahil isa rin naman akong dakilang pakialamera, ang ginawa ko ay tinawag ko siya. Kumaway pa ako at nagsenyas na anong oras na at matulog na siya. Hindi siya nagsalita. Ngumiti lang siya sa akin tapos muling ibinalik ang tingin sa kalsada. Tinawag ko siya ulit at gusto ko siyang makausap. Hindi na rin naman kasi ako makatulog tapos ang bagal pa ng signal doon. Hindi naman din ganun kalayo ang pagitan ng mga bintana namin. May harang lang na isang sasakyan. Tinanong ko kung sino ba yung hinihintay niya. Akala ko nga ay hindi siya sasagot dahil medyo matagal din bago siya nagsalita. Ang sabi niya, hinihintay raw niya yung asawa niyang dumating. Ang sabi ko na baka kasi malakas ang ulan. Bakit hindi muna siya matulog? Kasi uuwi rin naman yon. Hindi agad siya sumagot. Nakaramdam ako na parang papansin na ako masyado. Humingi ako ng sorry kung masama man ang nasabi ko at hindi niya nagustuhan. Ang sabi pa nga niya, ilang taon na raw niyang hinihintay yung asawa niya. Doon ako nagtaka. Kung ilang taon na pala niyang hinihintay, bakit hanggang ngayon inaabot siya ng hating gabi? Gusto ko sanang itanong sa kanya, kaso baka ma-offend siya. Pinayuhan ko na lang siya na magpahinga na lang muna. Bumalik na ako sa pagkakahiga at natulog na. Kinabukasan, paggising ay pinuntahan ako ni Shane sa kwarto. Inaya na niya akong kumain kasi dumating daw yung lola niya at nagluto ng almusal. Ipapakilala nga rin daw ako. Bago ako lumabas ay tinanaw ko pa ang bintana. Wala na roon yung babae. Napasalita pa nga ako na mabuti naman at natulog na siya. Hindi ko sigurado kung narinig ako ni Shane kasi hindi naman siya kumibo. Habang kumakain kami, last day ko na sa bakasyon ko at last day ko na rin makikituloy sa bahay nila Shane. Kinausap ako ng lola niya. Nagtanong kung paano kami nagkakilala ng apo niya. Tapos nalaman ko na kinukwento pala ako ni Shane noon pa. Nabanggit ko rin sa kanila na may job offer nga ako. Mamayang hapon ko na yung pupuntahan ka ako. May free dorm doon kaya ililipat ko na rin yung mga gamit ko. Habang nagkukwentuhan kami, hindi ko alam kung paano ko nabanggit yung tungkol sa kapitbahay nila. Basta ang alam ko lang, nagtaka sila sa akin kung sinong kapitbahay raw yung tinutukoy ko. May binanggit pa nga silang pangalan. Tinanong kung yun ba yun. Ang sabi ko, hindi ko alam. Pero yung kapitbahay nakatapat doon sa bintana ng kwarto na tinuluyan ko. Hindi pa agad sila nagsalita. Doon ako biglang kinilabutan. Kasi parang may pagdududa na sila sa akin. Inulit akong tanungin ni Shane kung ano raw ba yung nakita ko. Sinabi ko sa kanila na may babae nga na naghihintay sa asawa niya. Sa sandaling ikwento nila ang tungkol sa babaeng yon, doon ko lang nalaman na walang ibang taong naatira sa bahay na yon. May nagpupunta raw doon pero para maglinis. Retreat house daw kasi yon. Pero ngayon, parang wala nang pumupunta dahil sa babaeng naatayo sa bintana. Multo raw ang babae na akala ko ay kapitbahay nila. Nagpapakita lang yun madalas sa mga bago. Hindi raw ako nasabihan ni Shane dahil hindi naman niya akalain na ako ang makakakita sa babae. Nasabi ko sa kanila na nakausap ko yon. Mukha namang mabait. Nagsalita pa nga siya at sinabi niyang hinihintay niya yung asawa niya. Ang kwento naman ng lola ni Shane, kilala niya raw yung babaeng yon. Noon daw kapanahunan nila, naatira sa kapitbahay nila yung pamilya ng babae. Masayang pamilya daw sila. May responsableng asawa at 2 anak. Mabait daw talaga yung babaeng yon. Tapos tuwing uuwi ang asawa niya,
nakikita talaga siyang naghihintay sa bintana. Ganoon palagi, gabi-gabi. Kahit na anong oras umuwi ang asawa, andoon lang siya at hindi umaalis. Isang araw daw, namatay yung babae. Inatake sa puso sa mismong bahay nila. Doon sa bintana na palagi niyang pinaghihintayan. Dahil sa sakit na dulot noon sa pamilya niya, matapos niyang mailibing ay lumipat ng bahay ang asawa at anak niya. Simula raw noon ay hindi na matahimik ang kaluluwa ng babae. Hindi naman daw siya nanggugulo, pero palagi siyang nakikitang nakatayo sa bintana, hinihintay ang asawa niya. Sa totoo lang, magkahalong takot at awa ang naramdaman ko. Hindi pa niya siguro alam na patay na siya, kaya patuloy siya nag-aabang sa asawa niya. Pero hindi na yun babalik at magpapakita sa kanya. Ang huli raw nilang balita na ibenta na ng asawa niya ang bahay at baka ipagiba yun. Matapos ang kwentong yon, bumalik ako sa kwarto at tiningnan ang bintana. Masyado ang tahimik at malungkot. Hindi ako tumuloy sa job offer sa akin. Bumalik ako ng Antipolo. Kakabalik ko lang sa bahay nila Shane last year. Wala na nga roon yung bahay. Pero feeling ko, naroon pa rin yung presensya ng babae. Nag-aabang at naghihintay sa wala. Ito lang po ang kwento, Sir Bob. Sana ay mabasa ninyo.